mas patindi ang dinanas ng mga taga Luzon from South Luzon to North Luzon ay talaga namang sinalanta ng bagyo. At siyempre, Coach Oli, anong masasabi? Kawawa kayo, no? Kayong sapul eh. Sapul kami sa Bicol. Sino ba mga politiko nyo dyan? May mga politiko dyan, katulad ng mga congressman, yung budget officer, tagapaghawak ng budget ng buong Pilipinas. Sarap. Si Representative Saldico, tumulong naman. Nag-ano naman nagbo-bulldozer naman ng mga putik. Kaya lang, nakakalungkot, may pangalan may tarpaulin sa ilalim ng bulldozer. Ako tutut. Ako tutut. Pero dapat total nandiyan na siya. Tapos si BP Sara sinabi sila daw may hawak ng budget, silang dalawa. According to BP Sara. Si BP Sara may sabi doon. Tapos hindi mo naayos, may baha pa dyan sa inyong lugar. At ang pinakamalapit pa dito, nung nabuhal yung mga... Ayun ako. Ako tutut. Kanino ba yan? Ako Bicol na yan. Siyempre, sa idol mo, kay Representative Saldico. Best friend ni Bayan. Tingnan mo nakakalungkot lang mga kababayan na imbis na tulungan yung mga kababayan natin ng tao sa puso, abay ginagawa pang pangangampanya. Diba? Pangangampanya. Samantalang yung iba, may mga private nga tayo nakikita katulad doon sa amin sa Bicol, no? May mga nauna mo tumulong ng mga private citizens, yung mga mayayaman, mga negosyante. Pero tinanong ko yung mga kakilala natin doon, parang wala pa ata nanggagaling sa gobyerno. Pero in fairness naman, naghahanda sila. Naghahanda na ng tulong ang mga taga-gobyerno. Pero naunahan ata sila ni BP Sara. Si BP Sara nandun lumipad na. Namigay na kahapon pa. May ganyan bang placard? Wala. Alam mo kasi medyo yan. Matindi. Yung pinamigay ni BP Sara sa lugar ng Bicol. Yan. At actually, maraming gustong tumulong at katulad na nga lang ni Pastor Apollo Sigibuloy. Pero ito, pag-usapan natin, panoorin muna natin itong balita. Kinalulungkot ngayon ng Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Sigibuloy na hindi makapaghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Alamin ang detalye mula kay Ina Mortel. Sa tuwing mayroong mga kalamidad sa bansa, isa si Pastor Apollo C. Kibuloy sa numero 1 nagpapadala agad ng mga tulong sa mga nasalantang kababayan, gaano man ito kalayo sa kanya. Truck-truck na mga balde-baldeng grocery items, daan-daang galon ng mga malilinis na tubig at iba pang mga pangunahing pangangailangan ang sinisiguro ni Pastor Apollo na makarating sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga humanitarian groups. Sa mensaheng kanyang ipinadala nitong Huwebes para sa mga nasalanta ng bagyong Christine, ani Pastor Apollo, masakit ngayon sa kanyang kalooban na hindi makapagpadala ng tulong dahil sa ipinatong ng gobyerno na freeze order sa assets ng KOJC at iba pang organisasyong konektado sa kanyang simbahan dahil lamang sa mga akusasyon sa kanya na hindi pa naman napapatunayan. Ani Pastor Apollo, sana'y nariyan ng kanyang mga humanitarian group upang makapaghatid ng ayuda dahil ito naman anya'y mulat mula pa ay kanilang advokasya na upang makatulong sa mga nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Gustuhin man niya anya ang tumulong ngayon, nagdurugo ang kanyang puso lalo na't alam niya na marami ang nangangailangan ngayon ng tulong. Ayon pa kay Pastor Apollo, dahil siya ikinulong ng gobyerno at nakatali na rin ang kamay ng kanyang mga kasamahan dahil sa nasabing freeze order, humihingi na lang siya ng pasensya dahil hindi sila ngayon makapagpadala ng tulong tulad noon. Kaya naman ang magagawa na lamang nila sa ngayon ay manalangin sa amang makapangyarihan na protektahan sila. Ani Pastor Apollo, idadalangin niya ang kaligtasan ng lahat mula sa sakunang nangyari ngayon dahil sa bagyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Ina Mortel, SMNA News. Ayun no? Medyo nakakalungkot nga lang at na-freeze yung mga assets ng KOJC. Pero bago tayo magpatuloy, syempre, maliban sa amin tatlo, meron tayong makakasama ngayon via Zoom na walang iba kundi si Sir E.B. Jugalbot, political commentator na isa sa mga sinusubaybayan lalo-lalo na ng mga DDS vlogger. Sir E.B., magandang gabi po sa inyo. Idol yan, idol. Ay, magandang gabi po, Coach Oli, Master Judea at Boss Jay, no? At magandang gabi na rin po sa lahat ng mga Pilipino na nanonood dito sa Pilipinas at sa saan mang panig ng mundo
At hopefully yung mga nasalantangan ng bagyong Christine ay safe and sound sila at preparado pa rin sila, no? Na maglikas o kung anumang mga pangangailangan nila ay matutugunan sana, no? The soonest possible time. Iyon. At yan nga ang medyo pinag-uusapan ngayon sa lahat ng balita, itong Christine, itong bagyong Christine na talaga namang matindi ang pananalanta. At ang nakakalungkot, nakita naman natin sa mga balita, lalo-lalo na dyan sa Kabikulan, na nagrereklamo sila dahil wala nga daw nagre-rescue ahead of time. I mean, hindi katulad noong dati, ha. Pasensya na kasi na-compare talaga natin nung nakaraang administrasyon kasi the past administration, which is Duterte administration, parating pa lang yung bagyo, nakahanda na yung mga boats, mga ipamimigay na pagkain. At ngayon, nakakalungkot din na isa sa ibinahagi ni Pastor Apollo C. Kibuloy nga kanina na gustuhin man na tumulong ng SMNI KOJC ay hindi nila magawa dahil nga sa pagkaka-freeze itong assets ng Kingdom of Jesus Christ. Pero alam naman ng mga tao yan. Alam naman ng mga tao na dati pa man, ito na talaga yung adhigaan ni Pastor Apollo Kibuloy. It's just that wala talagang resources, wala mapagkuha na ng resources dahil nga naka-freeze kang asset. Ano po ang opinion nyo dito, sir, sa mga pangyayaring ito ngayong bagyong Christine, Sir EB? Well, talagang nakakalungkot, no, na next year. So kaya talagang hindi makakatulong yung TOJC, no? At maliban pa dyan, no, i-relate ko lang din yan, mga banateros, doon sa pagtapyas nga nila sa OVP budget for the 2025 fiscal year. Kasi ang hinihingi ng BPIT, nandyan sa website nila, 2.037 billion. Pero nandun sa kanilang NEP, no, yung kanyang expenditure program, 87 point something % niyan ay nakalaan sa mga social services na kabilang dito ang dalawang pinaka-importante tuwing may trahedya. Yung disaster relief operations at saka yung RISE program nila na response to individuals in crisis and emergencies, yung RISE program. So ibig sabihin yan, yung OVP next year, pagka tinuloy nila na tinapyasan nila ng 1.5 something billion, at matitira na lang sa OVP ay ang 733 million na 200 something million dyan or almost 300 million ay personal services na pampasweldo ng mga nila, ang matitira na lang for the disaster relief and kasi yung relief during disaster, iba yon. Iba rin yung pagka gusto mo na silang iahon, no, after the tragedy. So tinapyasan nila, ibig sabihin in 2025, pag may mga ganitong mga sakuna at may mga ganito na naman talagang sakuna, historically, mangyayari talaga yan, ma-kick-clip, no? Hindi na makakatulong yung Office of the Vice President. When in fact, pagka mga ganitong sitwasyon, dapat sana all hands on deck, lahat ng ahensya ng gobyerno, and even the charitable institutions and religious organizations like KOJC, no, should be mobilized, no? At nakakalungkot nga na dahil sa politika, kasi mangyayari ito every year ito at pagka hindi na-restore yan sa Senado yung budget ni BP Inday, ay talagang wala nang magagawa si Inday dyan. Halos 40 million a month na lang ang matitira sa budget ni Inday for her social services program in 2025. Pagka tinuloy nila na 733 million lang yung budget, no? So nakakalungkot. At yung pangalawang tanong nyo, kung anong masasabi ko, ang sabi nila, incompetent daw itong si Marcos. Ang sabi ko is impotent, no? Not sexually impotent, but the synonym of impotent or impotence is powerless, helpless, ineffectual, walang silbi, no? Kasi kung titingnan mo yung kanyang command conference briefing, talagang ako inalugok. Hindi ko talaga maisip na bakit nahalal itong taong. Sir EB, no? Very much, no? At sabi nga ni Master Judea kanina,
no? Sa panahon ni Pangulong Duterte nga, no? Kasi yun na nga, no, ang difference pagka mga military men ang nilagay mo diyan sa mga posisyon ng gobyerno, lalo na yung mga sa disaster response, no, at disaster resilience. Kasi ano yan sila eh. They are warriors, no? At sabi nga ni PRRD noon, at when he admonished Lenny, na you don't give orders on the day of the war. Correct. You give orders way before the battle starts. Because by the time you order or you make the orders, doon sa pag-umpisa pa lang ng gyera, talo ka na. So ito nangyari ngayon. At ang nakakalungkot pa dyan, mga banateros, no? Kung titingnan niyo yung buong command conference, wala talaga silang template, wala talaga silang plano, wala talagang, I mean really, no? Ang ating bansa, ang daming mga eksperto. Tayo nga, eksperto na tayo dito eh. Kasi for the last 30 years, 50 years, ganito na talaga yung mangyayari sa atin because we are at the typhoon belt and the earthquake belt. No? At talagang we are vulnerable to the climate changes. No? So may data yan. Lahat yan, nandyan yan lahat eh. Pero ang naano ko, bakit sila hindi preparado? Kasi ang ano ko sana is yung early warning system at yung prepositioning of rescue equipment, yun ang failure nila. Jake? So yun, Sir Ibi, ito bago ko siya tanungin doon sa katanungan ko, bali magbabalik lang tayo. Nung hindi pa presidente si PRRD, ay mayor pa lang siya noon, talagang makikita mo ang mga Duterte sa kung saan mang bansa na may nasalanta ng bagyo. Katulad ng Tacloban, di ba? Matatandaan natin, mayor pa lang si PRRD noon, hindi pa naging mayor si Basti noon, sila BP Sara, nandun sila tumutulong. No? So ito yung tanong ko, alam ko pang attorney to, itong katanungan ko, pero gusto ko lang maliwanagan, Sir Ibi, na di ba kapag yung about po ito sa pag-freeze ng account ng KOJC. Di ba, nung time na yan ay kaya nila ginawa yan dahil hindi pa nila nakikita si Pastor at hindi pa sumusuko nung time na yon si Pastor. So, ano po ba yan? May pwede na ho ba yung tanggalin or ibalik na sa tanggalin na yung pag-freeze ng account ng KOJC dahil sumuko naman na si Pastor sa SAP, di ba? So, para sa akin, medyo naguguluhan ako na kung yan ba ay pwede nang tanggalin na at ibalik na sa dati. Ako din talaga, no, when the freeze order was extended, ako naguluhan din, no? At ako hindi naman abogado, pero as far as I can understand, no, yung mga conditions bakit nag-issue yung AMLC ng freeze order ay tungkol nga diyan sa kasong i-file against Pastor Kibuloy doon sa Amerika. At yung dinagdag na kaso ng human trafficking kay Pastor Kibuloy dito sa Pilipinas, yung resurrected case ay dinagdagan ng human trafficking. Pag may human trafficking element na yung kaso mo, pwede ka nang mag-request sa AMLC, no, na i-freeze yung mga account associated with the suspect. At during those times na guest nyo nga ako dito sa mga iba't ibang programa ng SMNI during the height of the KOJC siege, no, at nakapag-usap kami ni Attorney Torion, yung mga legal team nila ng KOJC ay nag-file na ata ng mga petitions, no, against the extension of the freeze orders. Or I hate to preempt Attorney Torion, pero yung mga ibang accounts kasi, no, ay talagang walang kinalaman, no, if you are charging Pastor Kibuloy with human trafficking. Kasi mga foundations yon, may sa eskwelahan, yung sa inyo, sa media, sa SMNI, talagang wala yung ano eh. So, yes. So sa madaling salita, Sir AB, hindi na ho, kasi kung yung una, ginawa nila yan dahil hinahanap nga nila si Pastor, at nung sumuko naman na, ba't hindi pa rin nila ibinabalik? So sa madaling salita, gusto talaga nilang pahirapan, hindi lang si Pastor, kundi ang buong KOJC member. Ginigipit talaga kayo, no? Talagang gusto nilang patahimikin kayo, no? At
ang isa kasi sa mga anong tawag dito, mga estratehiya nila is to defund you, no? Kasi paano kayo mag-operate, walang pampasweldo, paano kayo mag-reach out, walang pangbili ng kung ano-ano, tulad ngayon, no? Laki ng trahedya, laki sana ng maitulong man lang ng KOJC, no? So hindi man lang talagang napakalaki ng nasasayang na araw ngayon, dahil alam natin na ang KOJC ay hindi lang sa member nila nakakatulong kundi sa buong Pilipinas. Kagaya ho yung nakikita nyo sa monitor na alam natin yan. Noon pa, hindi pa nagkakaroon ng ano na to na sadyang grabe. Kung tulong lang ang pag-uusapan, di hamak na napakaraming natutulungan ng KOJC at lalong-lalo ni si Pastor Apollo Kibuloy. Tama talaga, no? And I was happy, no, nung napanood ko yung konting mga segments doon sa hearing. And talaga naman, pagka nagsasabi ka talaga ng totoo, kahit anumang anong tawag dito, kahit anumang mga leading questions, no, or mga trap questions, no, na ibabato sa iyo, tulad ng ginawa ni Rizal Tiveros, talaga namang si Pastor, with all his heart, answered it candidly and truthfully and invoked his rights, no, whenever he deemed na yung kanyang mga karapatan ay inaano na, no, anong tawag dito, ina-assassinate na, no, kumbaga. Sir Ibi, maganda yung hearing. Yes. Sir Ibi, si Coach Oli po, no? Meron kasing dalawang binitawang salita si presidente nila, no? At gusto kong bigyan niyo ng komentaryo. Yung una, yung sabi niya, yung tinatanong tungkol dun sa bagyo, ano bang gagawin natin? Yung napapakamot-kamot pa ng ulo. Kasi in connection dito, dati nang tumutulong sila Pastor, kaya lang naka-freeze yung account ngayon. So, ito naman, on the other side, ito naman sila Marcos, napakamot. Tapos kanina, after the meeting nila, no, nagkaroon ng interview At ang sabi niya ay parang di umano sa aking tingin siya yung nadulas na meron silang pro-budget. Yun. Oo, di ba? So, sinabi yan kanina. So, anong take nyo po doon, Sir Ibi? Well, wala talaga tayong ibang masabi dyan. Kung hindi, itong presidenteng to ay talagang bangag na, lutang pa, and he is very detached doon sa kanyang responsibilidad bilang Pangulo. Kasi nga, in all the years, hindi naman talaga lahat ng, or walang taon na sapat ang budget ng isang bansa, even the Philippines. Talagang kukulangin talaga yan every year. So hindi mo pwedeng gamiting rason yan na because of budgetary constraints, mga budgetary mga budgetary ang tawag dito choke points, no? Hindi mo yan pwede gamiting rason kasi nga pagka yung disaster response mo ay tugma, no, doon sa mga data na nakuha mo in the last 30 years, and maski the last three ano na lang, Coach Oli, maski the last 3 storms na lang, Karina, Enteng, Julian, yung data na yon sa tatlo na yon from July until October, pwede mo nang gamitin yon as a benchmark pagka in-announce na parating na itong Christine, 4 days out pa lang. So dapat nag-convene na yung NDRRMC, may template na sila sa kanilang response, sa kanilang relief, may naka-protocol na. Yung ano nga, yung tinanong nga sila, may mga interesado na mga foreign agencies or foreign governments na magpadala ng tulong. Anong sabi ni Gibo? Ang sabi ni Gibo doon sa command conference, we still have to iron out the protocol. Biro mo, hindi makapadala ng tulong yung mga ibang bansa dahil hindi pa nila iron out ang protocol. Ano ba namang klaseng gobyerno yan? Sir Ibi, nabanggit mo kanina na bangag and detach, no? At alam natin yung panawagan ni VP Sara na drug test. At ilang araw nang nakalipas, parang walang sumasagot sa panig nila Marcos about dito sa drug test. Sa tingin niyo po ba talagang dapat sila ay wag matakot sa hamon ni VP Sara at lumaban?
Well, dapat lang, no? At ito na ang mga young guns dito sa Kongreso na mga totoy na inutusan lang ng suka at naging congressman na, talagang pakikinggan mo sila, talagang walang mga laman yung utak, no? They challenge VP to a neuropsychiatric examination dahil unstable daw siya doon sa mga remarks niya sa press con. Ngayon, kumasa si VP. Ang sabi ni VP, okay, mag-neuropsychiatric ako, magpa-drug test pa ako, pero tayong lahat, including the young guns, ay dapat mag-drug test na rin, hair follicle, no? Kahit wala silang neuropsychiatric exam. At yun na nga, si Pulong, dahil kinall out nga ni Colonel Nograles, ay nagpa-hair follicle. He did it in August when he filed his bill for a mandatory drug testing for all candidates. At si Migs naman ay nagpa-hair follicle. Pero yung ibang mga young guns, ang sabi nila, magpa-drug test lang po daw sila pagka si Inday Sara ay tumistigo dyan sa hearing sa Blue Ribbon Committee sa House. Eh ang issue naman, silang una ang issue is mental stability. Ang sabi nila, unstable si Inday mentally. So sabi ni Inday, okay, unstable din kayo mentally sa tingin ko. Bakit ginawa nilang issue yung pagtitistigo at ginawa nilang requirement para mag-ano? At hindi nga sila nagtugma dahil si Migs Nograles ay isang muse daw sa mga young guns na yan. Pero nagpa-hair follicle test siya. So ito namang mga bigote boys, na mga skincare boys dyan, na mga bigote na... Skincare boys. Skincare. Yes, no, yung mga skincare, ang gaganda ng mga skincare eh. At yung mga bigote na parang inano. Sir EB, siguro... siguro yung kanina yung sinabi nyo na parang walang mga isip, mga... shortcut, mga tanga. Sinabi nyo. Di siguro may, kahit pa paano may mga pinag-aralan din at may isip din yung mga yung kaso, talagang sinasadya na lang nila dahil may nasa likod nila. Alam mo na? Well, you know, sinabi nga yan ni Kong Pulong eh. Nung in-interview siya, nung magpaano siya, sinabi ni pabiro si Congressman Pulong Duterte, kung gusto ba daw ng media na SMNA ata yun nung nag-ano doon, no? Na marami. Gusto ba niya yung malaman magkano yung budget nila per hearing? Magkano kaya, no? Magkano kaya? But anyway, ano daw yan eh? Dalawa daw yan. Pag check attendance ka lang, merong certain ano daw, sabi-sabi lang to hindi ko to talaga. Pero sa tingin niya, Sir EB, mga magkano? Pag nagtanong daw may bonus. Nako po, delikado. Ubus ang pera ng taong bayan. Pero bago natin pagpatuloy, batiin muna natin si Boss Dada nanonood dyan. Binabati natin yung mga kasama ni Boss Dada dyan sa Novaliches, no? Ay, Boss Dada. Anyway, Sir EB, no, sinasabi nila na si VP Sara ay medyo may problema sa pag-iisip. Masasabi ba natin na may problema sa pag-iisip? Itong ang inuuna ay yung pagtulong sa bayan, di ba? Pagkatapos nga ng bagyo habang nananalanta yung bagyo, si VP Sara nakahanda na yung mga tulong. Yun ba ay indikasyon na nawawala sa sarili si VP? Yun na nga eh. No, itong template ni VP, no? Kasi ginawa na rin nila sa Karina yan eh. Di ba, may advance na leave si Inday Sara noon sa Germany kasama yung nanay niya, no? At kasi ang talagang sukat kung gaano kaepektibo ang isang leader ay pag yung mga tauhan mo ay pwede nang kumilos kahit wala ka dyan. Yan si PRRD. You don't need to go there. You don't need to do the aerial survey, ganyan-ganyan. All you do is to tell everybody what to do when the storm comes. And then mobilize everything and then report, evaluate. Ganyan lang eh. At talagang nalulungkot ako, no? Kasi when you watch the command conference, yung nauna, every time may matapos na at biglang nananahimik yung mga kasama niya, itong si Bongbong Marcos ay nagsasabi, what do we miss? What did we miss? What did we miss? Do we miss something? Pero mo, in front of the whole world, isa kang presidente.
confronted. Hindi pa nga yan na super typhoon, ha? At sinasabi mo, what do we miss? Did we miss something? What do we do? But anyway, Sir Ibi, no? Sa ngayon, ang reported na namamatay is 46, no? Dito sa Bagyong Christine, 46, no? Hindi pa ito yung pinakamalakas na bagyo na dinanas natin sa Pilipinas. So may pagkukulang ho talaga. So sa tingin nyo, bilang kayo, sabi mo nga kanina, more than 3 decades na nating na tayo sinasalanta ng bagyo o siguro noon pa, no? Sa tingin nyo, sir, ano kaya ang nami-miss ng administrasyon ngayon? Or ano ang pwedeng gawin ng mga leader natin sa bansa para maiwasan yung pagkamatay na ganito karami, 46 na. Ito pa lang yung nabibilang ngayon, may mga nawawala pa. Well, number one talaga is a very effective early warning system. Nandiyan na yung data. We have very intelligent climate scientists, meteorologists. They can do the modeling themselves. Halimbawa, ito ngayon, may paparating na low pressure area at tinawag na nga na tropical storm Leon, no? When it enters, kasi nandito na sa Parian kaninang 5 p.m. ata, no? So from Kongray, international name Kongray, ay magiging ganap na tropical cyclone Leon, no? Halimbawa, dumating na yung Leon. Pwede na silang magmo-modeling yan, no? Ilang millimeters of rain, gaano kalapad or kalawak yung rain band, yung wind gustiness, at saan yung forecast track, di ba? At doon na nila ipoposisyon yung mga equipment, yung mga rubber boats. Alam mo ha, ako talagang nalungkot nung sinabi ni Gibo Teodoro na they lack rubber boats at manghihiram sila sa Visayas at Mindanao. Biro nyo? Magkano lang ba yung isang rubber boat? And you have 500 billion of ayuda na pinamimigay lang na kung sino-sino at hindi nga tayo sigurado kung magkano naibulsa nila dyan. Tapos rubber boats, manghihiram ka sa Visayas. Paano ngayon? Halimbawa, pag dito sa Visayas yan tumama si Leon at nandun yung mga inflatable sa Luzon. Kasi 4 to 5 days pa yan bago pa. Oo. So talagang disjointed at disconnected. Makikita mo talaga mga baneteros, no, talagang walang silang connect, walang synergy, hindi synchronize yung mga utak. Talagang at sabi nga ni Boss Jay kanina, well, you know, itong mga taon to are mga intelihente, may pinag-aralan, alam nila, mga expert sila on their own. Pero yun na nga, no, kahit anumang eksperto ka sa field mo, pag hindi yan natahi at na-weave sa isang magandang framework at structure, you will bound to fail. At tayo na nga, nakita nga natin, again, no, in fairness naman to the administration, talagang this is one of the rarest, no, storms, no, dahil nga yung amount of rain, no, especially dun sa Bicol area, ay talagang medyo napakadami in a span of 24 hours, parang isang buwang ulan ata, no. Pero it's not an excuse, no, na ganyan yung mangyayari, no? Kasi nga, you can make a forecast already and make preemptive evacuations, lalo na dun sa mga flood-prone areas, di ba? So, saka hindi lang yun, Sir Ibi. Isipin mo, nakakahiya, di ba? Halimbawa, manghihiram kayo sa Davao, dadalhin mo sa Bicol. Billion-billion yung flood control projects na pondo nila dyan, di ba? Yeah, isa pa yan. Pero ito nakita ko yung sinabi na isipin mo tumutulong kayo tapos meron nakalagay doon na napakalaki na tarpaulin. Yan medyo parang wala na atang konsensya yung datingan niya kasi tumutulong ka tapos magko-commercial ka ron, mag-a-advertise ka ng iyong party list. Parang hindi na ata gawain ng isang nasa matinong pag-iisip to. O, di ba? Iniinsulto mo na yan. Nasasaktan na yung mga tao dyan na nasalanta ng baha. Mag-a-advertise ka pa. Hindi talaga maganda itong ginawa nitong... Hindi ko alam, hindi ko na makilala itong Ako Bicol kung kanino yan. Pero... Ako Tutut. Contractor daw yan malaking contractor daw yan sa mga flood control projects dyan sa Bicol. So lahat ng tutulungan nito, lagi kailangan may ganito? May Ako Bicol. Ano ba nakasulat? Basahin nga natin. Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Sa ibig sabihin sa Tagalog, katulong na kakampi pa.
Talaga ba? Talaga ba? So pagkalaban, hindi tutulungan. Oh, malamang. Ganun. Ay, ba't hindi? Si Tamba may paganyan din, no? Oh, meron. Oh, pwede ba natin rin makita? Yung may paganyan din. Ano naman yung kay Tamba? Tungog. Kaya nga sabi ko sa mga kaibigan ko, akala ko tuwing election lang maganda yung tarpaulin business. Pagka may bagyo pala, maganda din pala, no? Pero may mas malupit pa dyan. May mas malupit pa dyan. Ano yan? Yung congressman din sa Bicol, namigay ng pera sa second floor na yung baha. imbis na bigas, tsaka noodles, or ano man, kape, pera. Or yung tipong simple na lang kainin, yung iluluto na lang, ang binigay, pera. Ayun. Ito, ano to? Martin Romualdez. Relief operation. Ano ba nangyayari sa mga politiko na... Parang kulang na lang dyan, kandila. Tabang sa kalamidad. Tulong daw sa kalamidad. But anyway... Pero Boss J, Coach Oli at Master Judea, ako talaga kanina halos maiyak ako. May nakita akong isang video, isang reel, parang Bicol or Albay din yun or sino ba yun? Nakabangka yung isang tao na naka-jacket na puti. Namimigay ng pera. Nakita ko yun. Yung mga tao, lubog hanggang dibdib. Kumisigaw sila at gumaganyan, parang anong tawag dito, nag-aagawan sa pera. I mean, seeing those people na ganyan ang para bang yung mga parang ginagawang isda, aso, no? Para mga yagit. Alam mo yung isda, alam mo yung isda sa fish pen, pagka ginanyan mo ng fish food, di ba gumaganyan? Parang gano'n. Parang gano'n talaga. So ibig sabihin Sir Ibe, talagang gutom ang tao. Kaya lang sa tingin ko, no, hindi naman siguro tama na pera ay pamigay mo kasi doon sa sitwasyon na yun, wala ka namang mabibilhan doon eh. Ayun. Hindi yung lubog na yung tao. Sino ba yan? Ganyan. Di ba? Tingnan mo. Naman, no? Can you imagine? Tsaka hindi lang siya, pati yung kuya niya. Dalawa sila. Dapat yan, dalahin mo sa isang tuyong lugar nang hindi naman nababasa yung mga tao, doon ka mamigay. Or, sumugod ka na rin dyan, samahan mo sila. Grabe. Pero impractical yung pera. Kasi nga walang nabibili, sirado yung mga tindahan. Correct. At hindi ka makakapunta kahit saan mang tindahan kasi nga binabaha kayo. So it is very impractical and it just goes to show, no, na yung mentalidad nila ay pera-pera lang talaga. Iyon. Yung mga politikong ito. Akala siguro nila mabibili nila yung simpatya ng mga tao na nandyan sa baha at binaha nga. Siguro naman iba dyan okay. Pero talagang ito nakakabahala ito, no, sa collective collective minds of the Filipinos, no. Yes. Na talagang kinakawawa na talaga ang ordinaryong Pilipino kasi ito ang ayuda, ginawa tayong pulubi. Yun nga. Sir EB, alam kung matatandaan mo nung nakaraan na may baha din sa Luzon, may namigay din na nakapatong sa isang truck na nasa baha din yung mga tao. So ginaya lang din siguro nitong mga to. Ngayon, eto may ako, 'di ba kanina nabanggit mo yung about kay Gibo Teodoro? Yung about sa manghihiram ng bangka ng mga boat. Ngayon, may suggestion ako diyan. Bakit pa kailangan manghiram? Kasi hindi naman napapakinabangan ng mga flood control ngayon eh. Nasasayang lang eh. Ito nga 61 billion flood control sa budget sa Bicol. Ngayon, asan na napakinabangan ba? Wala. So kaysa ipagawa ng flood control, ba't hindi na lang sundin na bumili ka na lang ng bangka at pamigay mo dyan sa bawat lugar. Kato niyan, 61 billion. Pero ang tanong, ipinagawa ba ng flood control? Yun ang tanong, kasi may isa akong video na napanood, di umano kasi ito wala pang 100% na katotohanan, na may nakadiskubre na bakit daw parang luma daw yung nakita nilang nasirang flood control. Yun. So, ibig sabihin... Kasi nga, sabi ni Joel Villanueva kanina sa interview niya online, no, in 2023 daw, 29 billion went to DPWH flood control projects. Pero meron namang isang vlogger at isa namang nag-research na ang na-implement lang daw nun is around 9 billion. So talagang dapat ito ang imbestigahan ngayon, no? Dapat itong Senado, it should be made an election issue and make them accountable. Dapat, halimbawa, sa Marikina,
no? Yung tiningnan namin ni Joey yan last month ata. Talagang grabe yung flood control projects ni Stella Kimbuton. No? Talagang napakaraming flood control projects niya. Well, again, ako naman, in fairness, talagang babahayan talaga tayo. Pero pag na-implement yung mga flood control at flood mitigation projects na yan, hindi ganito siguro sana. Kasi, if you remember, sa panahon ni Pangulong Duterte, binabaha din naman tayo, di ba? Pero hindi hindi ganito kalala. At yun na nga, dahil nga well-prepared yung gobyerno, well-prepared yung kanyang cabinet cluster, ay yung response talaga ay although hindi naman perfect, ay talagang 10 times or even 100 times more than dito kay Marcos Jr. Considering tatlo na yung dumaan na magkasunod, Karina, and Julian at saka Enteng at saka Julian, no? So, kaya nga ibis na ay hindi naman napapakinabangan ng flood control, bigyan na lang yung mga taong bayan ng tig-isa-isang mga bangka. Kasi wala din useless Oh, pwede. Pero sa tingin ko, maliban sa may kakulangan itong ating gobyerno siguro, dulot na rin ito ng climate change. Pero hindi ito, katulad ng sinabi ni Sir Ibi kanina, hindi yan dapat rason. Dahil bilang ikaw ang nilagay dyan, dapat ikaw ang susolusyon sa mga problema na kakaharapin ng bansa mo. So ngayon, kung ito ay bunga or dulot ng climate change, dapat nagiging advanced din tayo sa pag-iisip kung paano natin maiiwasan or mababawasan man lang ang problema na pinagdadaanan natin. Ano sa tingin mo, Sir Ibi? Well, tama, no? Kasi nga, you have to have... Kasi, ano yan halimbawa, may storm na dumating. Ano yung nangyari? Di ba? I-evaluate mo yan. Tapos, i-apply mo yan doon sa natutunan mo previously. So, dapat sana, tulad ng Japan, ano ba yung pinakamagandang lesson? Ang Japan, ang pinaka earthquake stricken country in the world. Yes. 'Di ba? Pero kahit isa-isang taon ilang lindol yan sila. Pero every time may lindol, meron silang bagong natututunan. Tapos ikakarga nila yan sa kanilang framework, doon sa kanilang earthquake response, earthquake mitigation, early warning system and early warning procedures. Dapat sana ito ang dali lang talagang gawin yan, no? It doesn't take a genius to do that. Yes. All you need to do is to gather all those people that know. Hindi naman kailangan ikaw ang eksperto. Yes. Kailangan dyan is ipunin mo lahat ng eksperto at lahat ng data. Nandiyan yan Brainstorming ba? Brainstorming para makapag-camp up ng pinaka-the best na solusyon kung ano man, kung meron man makukuha, di ba? Tama. Alam mo, palagay ko ang tamang solusyon dyan, demanda nila si Christine. Kasi nilabas yung baho nila lumabas yung kakulangan dyan sa Bicol na ilabas sa taong bayan. Para demanda nyo, para manahimik si Christine. Ang problema kasi ito, ang sa tingin ko, ang problema dito sa atin, sa politika ng Pilipinas, ang iniisip nila yung susunod na eleksyon. Di ba? Imbis na mag-focus sa trabaho, parang ang iniisip na nila yung mga darating na eleksyon. Kung paano ba tayo mananalo, paano ba tayo mananatili sa ating pwesto. Parang ganun. Kasi kanya-kanyang Master, may dugtungan ko lang. Kanya-kanyang sponsor yan Ang halimbawa, katulad ngayon, ano ba tayo ngayon? Mga congressman, midterm, diba? So, syempre yung iba dyan, kapos yan sa budget. So, kailangan ng sponsor. So, ang nangyayari dyan, siguro, yung ibang mga politiko na mga nakaupo na at may mga hawak na ng budget, binibigyan ng paunti-unti. Syempre, mga nila mga kapartido nila Bibigyan nila ng pera yon para yun yung panggastos. So, ngayon, yung pera na yun, para pala sa isa-isang project yun. Yun, ang masakit lang, imbis na ilaan dun sa project na yon, inilalaan doon sa mga bataan ng mga politiko nila. Pwede, no? Oo, pwede rin. No? Pwede mangyari yun. But anyway, katulad ng sinasabi natin, kailangan talaga na mag-step up
dapat makapag-isip. Tama yung sinabi ni Sir EB, no? Ipunin mo lahat ng eksperto sa Pilipinas. At dahil napakarami naman ang magagaling sa Pilipinas, ang problema lang, baka natatakot tayo magbayad. Nanghihinayang tayo sa pera na ibabayad. Pero hindi tayo nanghihinayang doon sa mga nasasayang na pera ng gobyerno na nauuwi din sa wala. Pero ito siguro makakatulong. Alin dyan? Kasi may nasabi ito si Mark. Ano bang gagawin natin di ba? Si BBM. So, ilagay mo si Pastor Kibuloy sa gabinete mo. Yeah. Ilagay ko may maitutulong kasi may mga nabasa na ako na mga programa ni Pastor Kibuloy tungkol dito sa baha. Kasi nabanggit doon na above sea level ang Pilipinas. Bakit tayo binabaha? May binanggit pa nga na yung isang bansa hindi below sea level pero hindi binabaha. Correct. So ang dami na, may mga nabasa na kami at iisa-isahin namin ilalabas dito sa SMNI at sa aming mga personal vlogs, sa aming channel, yung mga nilista, sinulat ni Pastor Kibuloy na programa. Paano natin masusolusyonan itong, lalong-lalo na, ito sa baha. Ang ganda po pag nakita ninyo. Kasi tingnan natin mabuti. Isama na rin yung Coach Oli, yung flood control projects ng Japan, Singapore at Malaysia na yung kanilang tunnel system na pagka dumaha, doon sa lahat sa ilalim, no? Dadaan yung tubig, no? Napakaganda nun. At hindi ko nabasa yung program ni Pastor for flooding, ang nabasa ko lang yung proposal niya for an anti-corruption agency ata yun na mag-iimbestiga sa dedicated lang talaga, no, to reinforce the ombudsman na imbestigahan lahat ng branches ng gobyerno, even the judiciary and the legislature. Alam niyo yung sa flood control na sinasabi ni Coach Oli na plano ni Pastor, pwede niyang magawa yun. Kasi kung nagawa niya nga yung mga kuryente na nasa ilalim ng diba? Nasa ilalim ng lupa, di ba? Nasa ilalim ng lupa, what if sa tubig, di ba? Actually, Sir AB, nabasa namin yung mga batas na hindi pa man nakakapasok si Pastor sa Senado, 47 na batas na agad ang kanyang naiisip. Kaya nagulat niya kami, no? Sa konting panahon na nandun siya. Actually, last 2 weeks na namin nabasa yon at hindi pa nagagawa ng balita ng SMNI. Pero abang-abangan natin, 47 na batas siya na hihimay-himay natin kung ito ay makakatulong. Pero sa tingin ko, nagulat niya kami kasi talagang na pinatunayan talaga ni Pastor na matindi ang utak, matalino talaga ang utak ni Pastor. Abangan natin yan. Pero ngayon, balikan natin itong baha ngayon kasi si BP Sara nandun na sa Bicol, ano? Nasa Bicol at sa yung actually lahat. Yun ang kagandahan ng satellite offices na itinayo ni BP Sara Duterte. Kahit saan magpunta, kahit saan sulok ng Pilipinas sana, kung hindi binawasan yung kanyang budget, magkakaroon. Pero, ngayon, yung mga existing na satellite offices, nakakatulong naman talaga. Binigyan na nga sila ng hint ni BP Sara Duterte kung ano ang dapat gawin. Ibig sabihin, ilapit ang taong bayan sa gobyerno. Yun hindi nila naisip na gawin. At bagkos, parang pinigilan pa si BP Sara na magtayo ng ng iba pang mga satellite offices sa pamamagitan ng pagbawas ng kanyang pondo. Anong opinion doon, Sir GB? EB pala. Number one, wala talaga silang ibang topic yan, no? Is to limit the reach of BP Sara kasi nga, she is the threat to this government, no? Gusto talaga nilang mapanatili sila sa pwesto hanggang beyond 2028. At yung balakid nila ay yung mga Duterte, lalo-lalo na si Inday Sara, kaya tinatapisan nila, no? Ang rason nga nila dyan is redundant daw yung mga projects ni Inday. Pwede naman daw dun sa mga national government agencies tulad ng DSWD, DOH at DOLE, no? Pero silang mga kongresista, umiikot sa buong Pilipinas na ginagawa ang trabaho ng DSWD. So, ganyan talaga ka-ipokrito yung mga taong dyan, mga buhaya dyan sa Congress, no? So, I hope BP Sara, no? Again, nakita naman natin ano yung mga responses ni Inday, no? At and she's willing to work, no? At with the limited budget, no, 733. Pero ito na nga, no? I read 2 weeks, 3 weeks before na itong si Jinggoy at si Joel Villanueva
ay nagpahiwatig na, no, na dapat parang i-restore, no, yung budget na tinapyasan ng House, no. Ewan ko kung magkakatugma sila diyan sa Senado at sa House, no, ma-reconcile nila kung ano ba. Pero Inday naman is ready and willing kahit anong budget. Ay, lagot sila dun. Si Jinggoy, Lagot sila doon. si Villanueva. Ngayon nga lang, si Richard Gomez nga, inanuhan na ng kaso. Yun. Diba? Meron ng kaso. Meron ng kaso. Pero bago natin mapag-usapan yan, madugtungan ko yung katulad yan, yung pamimigay ng tulong ng Office of the Vice President. Yan talaga ang isa sa mga patunay na sa mga sinabi ni VP Sara na kahit tanggalan nila kami ng pondo, tutulong at magtatrabaho pa rin kami. Ayan yun. Isa sa mga, alam nyo, sa totoo lang, nakakalungkot lang na yung pera nga o yung budget ng Office of the Vice President na kinaltas nila, marami yung matutulungan yun ng mga kababayan natin, ng mga Pilipino. O katulad lang yan. O ngayon, saan ba, doon yan kinukuha. Kung hindi nyo sana kinaltasan, kung hindi nyo sana tinatkong yung ibang yung budget, 'di ba, mas mapapalawak pa at maraming matutulungan ng Office of the Vice President na tulong. Tsaka ito pala, Sir AB, may mga nababasa ako sa social media yung about dyan sa nakatatak. Kasi sinisita yan ngayon. Nakatatak dyan sa mga bag ng Office of the Vice President. Sabi ko, bakit yung sinisita? Wala namang pangalang Vice President dyan. Wala namang Sara Duterte dyan. Bakit nyo sinisita? Hindi katulad nga, yung iba nga, may... Ang laki-laki pa. Ang laki-laki pa. Romualdez. May picture pa. Diba? Ay, nako. Ayan mo, bakit yung sisitahin yan? Ito nga ang congressman namin, no? 3 kilogram na rice, buong bag, mukha niya. Trophy na halos kasing laki ng 4 years old na bata. Yung mukha niya, kalahati doon sa trophy. Ay, grabe. Ilang kilo, Sir Ibi? 3 kilo daw. Mas marami pa pala akong mamigay ng bigas dyan. Ayun, no? Dapat ikaw pala mag-congressman, ano? Ako, namimigay ako 5 kilo, may mga grocery pa yun. But anyway, balikan po natin yung sinasabi nila, Sir EB, na duplicate ng DSWD, duplicate ng ibang ahensya, no? Ang tanong dito kasi, nai-implement ba ng maayos ng ahensya na iyon yung pagtulong? Hindi katulad ng ginagawa, like for example, si VP Sara Duterte, yung tulong mabilis eh. Hindi na yung marami pang marami pang dadaanan na ganito. Si VP Sara, pag ibigay nadodoble, duplicate yung halimbawa, ahensya, DSWD, tsaka yung ginagawa ni VP Sara Duterte, hindi na makakatulong. Mas nakakatulong pa nga yung bago kaysa doon sa luma. Dahil katulad ng lagi nating nakikita, puro meeting. Tapos minsan, hindi naman lahat nabibigyan. Katulad nung nangyari sa Davao, parang pinipili lang nila yung binibigyan. Yun ang problema natin. Kaya nga, siguro... Ang balita ko doon, kapag butante daw, pag butante, pasok. Pero pag hindi butante, tanggal. Hindi, yung parang pinipili. Oo, pagka nalaman nila na hindi sa kanila buboboto at sa kanila buboboto, bibigyan nila. Pero katulad nga lang sinasabi ko, no? Hindi na dapat pag-usapan kung may tutulungan, hindi na kailangan pag-usapan. Dahil lahat naman yan na pinupuntahan nila sa halimbawa, nasa lanta ng bagyo, lahat yan ay apektado. So, hindi mo na kailangan kunin ng pangalan. So, lahat ng tao makikita mo dyan, apektado yan. Kaya kailangan, bigyan mo. Hindi ka na mamimili kung sino bibigyan mo. Tama. No? At dagdag ko na rin, no? Master Judea, no? Ito kasi, no, 2 punto dyan, no? Number 1, tinapisan nila yung budget ni Inday. Ang magagalit yan, hindi si Inday. Yung milyon na Pilipino na dapat sana ay matulungan ni BP Inday, ang magagalit sa kanila. Kasi pagka pumunta sila doon at sinasabi, hihingi kami ng ganito, sabi niya, wala na tayong budget, hindi tayo tinapyasan yung budget natin. Hindi naman yung magagalit si Inday. Yung taong bayan mismo naapektado. That's number 1. Number 2, ang prinsipyo kasi dyan, no, dapat lahat ng ahensya ng gobyerno, pag may lumapit na Pilipinong tutulong at kailangan ng tulong, dapat
you are capable of offering help of government. Iyan ang prinsipyo ng inclusive government. Di ba, kahit nga konsyal ng barangay, kahit nga barangay captain, di ba nilalapitan niya ng tao? Correct. Kasi may namatay, maghingi ng risk ng pambili ng gamot, di ba ganyan? Ito pa, no, second highest official of the land, voted by 32 million Filipinos. Yeah. Tapos sasabihin mo na tanggihan mo yan at i-recommend mo doon, mag-recommend ka lang doon sa mga agency. Yeah. Ginawa nilang anong tawag nilo? Ginawa nilang slave si Inday, no? Biro mo, voted ka by 32 million, vice president ka, tapos magre-request ka doon sa Secretary of DSWD na tulungan mo itong 10 tao na to. Ano bang kabangagan yan? So, yan ang ibig kong sabihin. Katulad sinasabi mo, yung kagawad, di ba? Kung ano yung ginagawang tulong ng mga nasa mataas na katungkulan sa gobyerno, ginagawa rin yan ng kahit kagawad sa barangay. Kaya hindi mo pwedeng baliwalain yung ginagawa ng ibang ahensya. Katulad ng ginagawa ni VP Sara Duterte. At ang tingin ko dito, hindi lang yun ano lang yan, rason na lang nila yon. Kundi, ang ginagawa talaga nila dito ay talagang tapyasan or tanggalan ng lakas si VP Sara Duterte. Pero pinapakita ni VP Sara Duterte na kahit tanggalan nyo ako ng budget, kaya kong magtrabaho. Dahil hindi ako katulad nyo na hindi nakakagalaw kapag walang pera. Di ba? Oo. Tapos, ano yan Sige, Sir Ibi. Yes, dugtong ko lang rin, no? Baka nakalimutan na ng mga nanonood sa atin. If you remember, yung tinanggalan si VP Sara ng security yes. at nag-call to action si Senator Bato ng mga volunteers to secure the VP. Bato was overwhelmed kasi ang dami talagang nag-volunteer. Diba? Nung tinapyasan si Inday, yung naibalita na tinapyasan si Inday, ang daming nag-volunteer na mga Pilipino na gustong mag-donate para i-fund sa mga projects ni Inday Sara. At pagka talagang natuluyan na yan at talagang tinapyasan nila ng napakalaking halaga at mag-mobilize yung 32 million to raise funds for the projects of the OBP, ay talagang wala na sila dyan. Lugmok na yan sila. Hindi na sila makakabangon dyan. Kasi buong Pilipinas na ang kalaban nila dyan. At ayun, may dagdag ko lang. Yung mga pinamimigay ng Office of the Vice President ay walang, ito hindi naman sa pagkukumpara ha, pero walang-wala talaga dun sa pinamimigay ni Tambay. Kasi doon bigas, tapos 5,000 na Yung kay VP Sara kasi complete recados yan. May kumot, may kulambo, may bigas, may dilata, lahat. No? Tsaka ito totoo yung sinabi mo kanina, Sir EB, na ultimong pangkaraniwang kaya naman talagang gawin yan. No? Katulad nung ginagawa ni Tambay. Kahit nga ako, ginagawa ko yan. At kahit nga kay OJC. Kay OJC nga, kung mamigay ng mga ganyan din sa mga kaso wala tayong magagawa ngayon dahil pinrisk nga yung account. Napakasakit lang na sana makakatulong at napakalaking tulong din hunong maibibigay ng kay OJC doon sa mga nasalanta ng bagyo. Kaso wala tayong magagawa. Gusto ng gobyerno na wag makatulong ang kay OJC sa mga kapwa natin Pilipino. Yun ata yung gusto nilang mangyari. Well, ang gusto nila talaga sila ang bida. Hindi ang OJC, hindi ang mga Duterte. Dapat sila ang bida. Pero alam naman ng mga tao yan, sinong tunay na bida, no? At kaya threatened sila. Pero sa pagtulong, wala dapat bida diyan, wala dapat diyan, wala dapat gana. Ito may pabol akong tanong. Ano masasabi mo rito? Naiyawan, walang supply na tubig. Tubig pa rin. Tubig pa rin. Grabe yan, no? Ako naman talagang sa lahat ng mga oligarko at mga tycoons, isa akong meron talaga akong kakaibang respeto kay Ramon Ang, no? Kasi nga sa lahat ng mga tycoons diyan, ito lang siya yung may mga matitinong sinasabi, no, tuwing sa mga interviews niya, no. Pero yung hindi ko lang na gustuhan din yung logic ng kanyang pag-take over diyan sa NAIA. At wala siyang ibang inatupag kundi itaas yung lahat ng mga singil dyan, no, for whatever reason, no. Pero hindi naman talaga siguro makatarungan yan. Wala ka pang naipakitang serbisyo o pagbabago dyan, itinaas mo na kaagad.
gusto mo nang bawiin yung ininvest mo. So, at yun na nga, no, sa tagal ng panahon ng problema ng NAIA at yung air force system natin, no, dito na rin nahuhubaran talaga sila pa konti-konti at ngayon naman sa Christine na inefficient at ineffective talaga. Kasi nga, if you have a weak leader, sinabi niya nga yan ni PRRD, yung pagmumura niya is just to drive home a point. Kasi pag hindi mo raw minumura at pabunjing-bunjing ka lang, yung tauhan mo siya baba, ay pabunjing-bunjing din lang yan. Yun. So, it's a reflection talaga of a very weak president. Okay. Actually, Sir EB, no, napakasarap mo kausap kahit personal o dito sa via Zoom, no. Pero gustuhin man namin kayong makasama na matagal. Medyo inabot na ho tayo ng oras. Oo. At sana maimbitahan ka namin ulit sa mga susunod na araw. Pero kung hihingan lang, kulang kayo ng message natin sa ating mga kababayan o sa mga last message sa mga politiko, sa ating mga kababayang Pilipino. Kayo na po bahala, Sir. Well, ang masasabi ko lang, no, una, yung mga nasalanta nga, dapat sana ay matulungan sila at maagapan yung pangangailangan nila sa lalong madaling panahon. Second at most important, no, mga banateros, no, this is my call to action sa mga lahat ng Pilipino. Let's make this an election issue. Gawin nating issue ng election, itong inefficiency ng gobyernong ito, yung ayuda, walang habas na ayuda, yung kanilang failed governance, incompetent governance, no? Ito yung mga corruption sa mga flood control projects at yung hindi pa natin na-discuss at hindi pa nalalaman ng iba, yung Okada. Yung Okada scandal ni Martin Romualdez. Maputol kita saglit dyan. Bago yung last message mo na yan. May mga nabalita mo na ba na may schedule na ito si Martin? Kay BP Sara? Kay BP Sara kasi next week ata ay siya na ang topic at ay bubulgar ni BP Sara. Anong masasabi mo rito? Kasi ito Okada na to, parang hindi dinidiscuss ng ibang mainstream media. Oo, di ba? At dapat ito ang iniimbestigahan, hindi itong si Pastor. Anong take mo po dyan, Sir Ibi? I hope, no, na sa next press con, dalawa yung inaabangan ko, Coach Oli, no, Master Juday at Boss Jay. Ang sabi ni Inday, wag mo nyo na lang muna akong tanungin kay Martin kasi sa next na yan. Yun. Tapos, sinabi pa rin ni Inday, wag nyo akong tanungin ng foreign policy tungkol dyan sa West Philippine Sea, South China Sea, kasi yan ang topic ko next. And you very well know, guys, na talagang passion ko talaga, no? Talagang yung talagang issue ng West Philippine Sea at foreign policy ay malapit talaga sa puso ko, no? Sa talagang inaabangan ko yung dalawa. Kasi puro foreign yan eh. Foreign policy. Tapos foreign policy. Martin, foreign policy. May mga nadidinig pa akong video eh. Hindi ko alam kung saan galing to. Video pa. Hindi ko pa nakita. Anyway, Sir EB, last message po. Yun na nga, no? Let's make this an election issue. Tapos, yung mga Pilipino dyan, no? Wag masyadong magtiwala sa mainstream media. Makinig din kayo, lalo na dito sa mga kasamahan natin, kapatid nating banateros, at yung mga ibang vloggers din naman na may mga contrarian opinions at contrarian views para kayo na rin ang mag-weigh in, no? Kung saan, sino yung paniniwalaan nyo. Again, maraming salamat po mga banateros at sa lahat ng mga nagsusubaybay sa programa nyo. Lahat dyan sa SMNI, you've been very good to me. For the last months, no, you've given me so much exposure. Talagang salamat po at naririnig yung boses natin kahit medyo ano lang tayo, baguhan lang tayo dito. Alright, maraming salamat. Sir EB, mabuhay ka. Magkita tayo muli sa mga susunod na araw. Thank you. Thank you, So Sir ayan, talagang namang napakasustansya ng mga narinig natin kay Sir EB Jugalbot na magaling naman talaga to si Sir EB. Napapanood ko to. Hubalgot ba o hubalgot? Jugalgot ata. Hugalbot. Ayun, no? So, ayun. Minerder natin yung pangalan, pambihira ko. Hugalbot pala. But anyway, wala naman, di naman magagalit sa atin yun. Kaibigan natin yun, eh, no? At yan, sa ating mga kababayan, nasalanta, mag-iingat pa rin po tayo, no? Mag-iingat po tayo sa baha at sa mga sakit na pwedeng maidulot ng pagbaha. Kasi matagal-tagal pa yan, yung putik, no? Yung putik. At katulad ng lagi kong sinasabi, no? Maging
babala at maging lesson na sa atin ng pagpili ng leader ng bansa. No? At bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown, Last message. may last message po ba? Oo. Sige, okay na. Akala ko pagkatapos nito, tsaka tayo eh. Last message po. 61 days. 61 days. Oo. Ayan, ano? Ganun na ako kalakot, Soli. Coach, pamasko ko. Sige, mag-last message ka na, Jay. Pwede Yun, pa ang naman. masasabi ko lang sa lahat ng nanonood ngayon at makakapanood pa, panahon na mismong panahon na po ang nagpatunay kung sino yung mga kandidato na karapat-dapat nating pagkatiwalaan. Coach? Alam mo ako, sa akin ito matindi po ang labanan ngayon sa politika at sa pagiging senador. At ito po ang nagiging usapan ngayon. May tunggali, may nagkakaroon na di umanong rivalry sa pagiging number 1. Oo. Ang maglalaban ngayon, nakikita ng taong bayan ay si Erwin Tulfo at si Pastor Kibuloy. For number 1, yan na po nakikita. Ay parang ang medyo ito sa tingin ko lang naman baka may nabulungan si Risa or baka nabulungan din ako. Ayan. Na medyo lumaylo si Risa dahil sige banatan mo ng banatan pa yan si Pastor magna-number 1 yan. Nag-iba ng di ba? Talagang magiging ganon, Coach, dahil alam naman natin na hindi pa nga politiko si Pastor, tumutulong na. Medyo iba naging ibang aura, di ba? So, yung dalawa, Tulfo at saka Pastor Apollo C. Kibuloy. So ako, sa marami ako nakikita na sila talaga ang magtutunggali for number 1. Ang tanong na lang dyan, kung sino ang may resibo. Yun nga. Tatandaan po natin, ito hindi to discredit Erwin Tulfo. Pero si Pastor Kibuloy, kung i-compare mo kay Erwin Tulfo, marami nang nagawa si Pastor Kibuloy nang hindi dumikit sa ibang politiko. Kay Martin. Nang marami nang nagawa bago pa siya tumakbo. Alam mo, may resibo. May resibo. At saka may pagkakataon siya na sure win na yan pagka nung panahon ni PRRD siya tumakbo. Pero hindi niya ginamit. Hindi siya humingi ng posisyon, hindi siya nagkaroon ng posisyon dyan nung panahon ni PRRD. Kaya kung mag-iisip kayo, sino ang magiging number 1 nyo, aba naman. Siguro kung Erwin lang at Pastor Kibuloy, it's just night and day, Pastor Kibuloy. Hindi nagtitake advantage. Oo.